did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. Hallelujah. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the blood. I'm forever grateful to you that you came to seek and take the bride. I sing praises, hallelujah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory. Hallelujah. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, hallelujah. I sing praises to your name, hallelujah, glory. Oh Lord, Pastor Ed. Glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Glory. Amen. For your name is great and greatly to be praised. Glory to God. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Proverbs 3:15 hanggang 19 hanggang 18. At Revelation 22 verse 2. Proverbs 3:15. Okay? She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Isa pa dito sa Revelation 22 verse 2.
In the midst of the street of it, and on either side of the river was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. And the leaves of the trees were for the healing of the nations. Isama na rin natin ang John, chapter 4, verse 32. But he said unto them, I have meat to eat, that you know not. Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Praise be to God. Tayo po ay manalangin. Pasalamat sa mga salitang ito. Dakilang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, pinasalamatan namin ang iyong kabutihan at kagandahang loob, gayon din ang iyong pag-iingat, ang iyong patnubay sa amin upang kami ay makaparito sa iyong bahay dalanginan na taglay ang kalakasan at kagalakan sa pagpupuri. Iyo pong pagpalain, Lord, ang mga nalalabing bahagi ng gawain. Kasihan mo po ang iyong alipin, ganun din ang bawat isang mga anak mong naririto na makasumpong at makasahod ng pagpapala sa iyo. Dakilang Diyos, ikaw ang tumugon sa lahat ng karaingan at mga dalangin idinudulog. Ikaw ang magpala sa lahat ng nangangailangan ng mga pagpapala. Ikaw ang magbigay ng kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman. Ikaw po ang mataas ngayong umaga, Panginoon, at ang iyong banal na presensya na sumasa amin. Purihin ka, Panginoon. We give you back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y makaupo na. Maganda umaga sa lahat. Hallelujah. Ano po talaga ng time, no? Napakaliit ng panahon. Pagdating po sa gawain. Actually po, ngayon po sana, nasa San Miguel, Bulacan ako. Anniversary. At kaya lang, masyadong biglaan ang naging imbitasyon. Kaya sabi ko, meron akong sadya din sa veterans. Dahil kailangan na rin po sa veterans magkaroon ng ministers, ordaining ng ministers and deacon. Kaya kailangan po talaga ron na maiayos sila. At pagkatapos ay meron palang isa pang appointment, itong pastor na ating kakilala na naaksidente. Kailangan siguro naming sumaglit bago tumungo sa gawain. So ipag-pray po natin, no, ang mga ministry, ang mga manggagawa, na especially yung mga nagmumotor. Dahil ang hirap po talaga yan. Dalawa lang ang gulong. Bawat sandali na nandyan kami sa pagmumotor ay napakalapit po talaga ng mga aksidente. O kaya ipanalangin nyo na lang kami na pagpalain at bigyan ng bagong mga sasakyan. Diba? Para hindi na magmotor. Amen. Pero sa ngayon ay talaga pong necessity ang motor. Walang traffic, matipid, at kaya lang malapit sa aksidente. Kaya pag-pray nyo po ang mga manggagawa at mga preachers, mga kapatiran na lagi po sa ganyang klase ng paglalakbay. Okay? So, sa walang pagtatagal ay hindi po tayo lubos na magpapakatagal. Atin pong tatalakayin itong tinatawag na word for today. Hindi po natin pinag-uusapan yung word for yesterday. Ang pinag-uusapan natin today. Kasi yung yesterday, wala na po. Panis na. Diba? Gusto nyo ba, mga kapatid, ng pagkain na nakailang init na? Minsan po, pag sobra ng dami ng init, parang ano na rin, equivalent na rin sa panis. Diba? Kaya ganun ang mensahe. Kung ito po ay hindi na kapanahunan, hindi na yan word for today, ay insufficient na yan para sa ating panahon. Kailangan natin na mensahe na magpaparapture sa atin. Kailangan natin na mensahe na mayroong power para tayo ma-body change. Kailangan natin na mensahe na tayo mako-caught up. Can you say amen? Hallelujah. Na makapagdadala sa atin, mga kapatid, sa Panginoon. Last Sunday or Wednesday, pinag-usapan natin yung message na
yung tinatawag na may kaugnayan sa vision ni Brother Branham sa Pentecostal, triples. Sabi doon ng Panginoon sa kanya, you cannot teach Pentecostal babies with the supernatural. Kasi si Brother Branham mabait. Pinipilit niya talagang ipaunawa. Pinipilit niya talagang isubo. Pinipilit niya talagang ipatanggap sa tao ang mga kapayagan na dumating sa kanya. Pero sa pagpipilit niya ang Panginoon ay pinagalitan siya. Sa pangitain, mga kapatid, sinabi ko sa iyo na huwag mong interpret ang third pole. Huwag mong interpret ang second pole. Dahil maraming tinatawag na impersonation ang lilitaw. Pero dahil sa pag-ibig niya sa tao, pinapaliwanag niya unti-unti. Can you say amen? Kaya sabi niya, dahil sa vision, ikay namimingwit at nabaltak mo ng malakas ang bingwit at sumama ang tinatawag na hasang ng isda. Diba? Sa triples ay may mga pamamaraan. Can you say amen? Kaya sa panahon ng rapture, amen, kinakailangan mahanap natin yung rainbow trout. Yung rainbow trout ay big fish. Yun yung tunay na bride. Yun yung tunay na believer. Diba? Naaagawin ng ating Panginoon. At makukuha mo lang yon sa pamamagitan ng pamamaraan ng third pole. Diba? Ang first pole, sa healing. Second pole, discernment. Lilingon lang yung believer. Diba? Pero ang third pole talagang kakapit siya sa bait. Kakagat siya doon sa tinatawag na pain. Sapagkat doon siya naka-ordain. Sabi ng vision kay Brother Branham. Pero anong ginawa mo? Binaltak mo ng bigla yung isda. Kaya ang nangyari, sumama. Yun tinatawag na, hindi mo nahuli ang isda, nakapasag. Can you say amen? Kaya sa ministry ng tinatawag na huling panahon, ay kailangan ganito ang pamamaraan na gawin mo. Tinuruan siya mismo ng Panginoon kung paano manghuli. O yun tinatawag na mag-evangelize. Can you say amen? At sa pamamaraan mo, hindi na pwede yung pinipilit mong isuot yung sintas na malaki. Doon sa eyelet na napakaliit, mapupudpud lang yung sintas, sabi doon sa vision. Sabay sa tinig, sinabi, you cannot teach Pentecostal babies with supernaturals. Kasi propeta siya, ang dala niya supernatural, mga turo, mga mensahe. Kaya napakahirap talaga na ipilit sa mga Pentecostal babies, sa mga bata, ang mensahe. Pagkat ang mensahe ay para sa matured, para sa adult. Strong meat, belongeth, di ba? To a matured man. Ang child, mabubulunan. Di ba? Mga ganyang kaliit, subukan mo po na biglain niya, may impatso yan. Hindi makakahinga, lalagnatin. Di ba? Masobrahan lang yan. Nang kain ay malaking problema, mga kapatid. Kaya sabi ng mensahe, hindi mo mako-convert ang mga Pentecostal babies sa supernatural. Pero may mga group, may mga individual na bride na naka-ready na at naka-ordain na para sa third pole. Third pole is the revealing of the word. Ito yung highest order. At sabi sa mensahe, ito yung word for today. Yung topic po natin, November 1. Okay, wag po kayong absent. Ready na ba kayo sa November 1? Cancel nyo na lahat ng mga appointment nyo. Doon nyo na lang ilaan sa November 1. Ang ating tema doon ay Word for Today. Ibig sabihin, napapanahong mensahe sa kapanahonan. Sa isang mensahe, mga kapatid, na spiritual food, sinabi rito sa 133, nag-pray si Brother Branham, Dear God, sabi niya, put in due season, spiritual food, something that the world knows nothing of. Ito raw spiritual na pagkain, isang pagkain na hindi alam ng mundo. Our heads just, sabi rito, of how we hear one Lord say that night or the day down there at Samaria, the same place that Elisha woke up and said, why? The dew will not fall
till I call for it. Here's to Jesus there telling his disciples, said, Master, why don't you eat? And he said, I have food that you know not. Truly, Lord, his food was to do his will, to do the will of God, to see the works of God made manifest to his hour. He was there to see that it was done. I do nothing except my Father shows me first what the Father shows me that I do. So mapansin po natin, no, merong specific ministry si Christ. Hindi lahat ng gusto ng tao ay pwede niyang gawin, kundi yung ipinagagawa lang ng ating Ama. Napansin niyo one time si Mary, dumalo sila ng kasalan. Si Mary napapahiya na dahil wala silang gift. Ang sabi ni Jesus Christ, ni Mary, anak, gumawa ka na ng alak. Magbigay ka na ng regalo. Asan ang ating kaloob? Sabi ni Jesus, woman, it is not my time. Diba? Sapagat si Jesus, hindi siya nakikinig sa tao, hindi siya nakikinig sa mga pamilya niya, hindi siya nakikinig kanino man, siya'y nakikinig lang sa Diyos. Kung sabihin ng Diyos, ngayon na, ngayon na. Amen? Yun pala ang purpose ng Panginoon. Kailangan mo nang maubos lahat ng alak. Para may comparison. Can you say amen? Nung maubos na lahat ng alak, sabi ni Jesus, it is time. Diba? Thus saith the Lord. Yung mga tubig na dinala nyo rito ay maging wine. Nung naging wine, lahat sumalok. Lahat namangha. At sabi, kakaibang alak ito. Hindi nakakalasing. Kasi po, yung mga lasinggero, kinukot yan. Si Jesus nga gumawa ng alak eh. Kaya kami, meron kaming lisensya na uminom ng alak. Sabi mga kapatid ng Bible, masarap ang alak at hindi nakakalasing at naubos na mga, hindi maubos na mga tao. Sa lahat ng alak na sinerve, ito'y kakaiba. Kaya nais po ng Diyos, merong comparison. Diba? Meron siyang word for today. Meron siyang gift na kakaiba sa lahat. Kaya kinumpara ng mga tao, ubos na ang lahat. Kumbaga sa mga mensahe, kung pakumparahin mo mga mensahe, dumating ang mensahe, mga kabatid, ng protestante, dumating ang mensahe ng mga metodista, dumating ang mensahe ng mga Baptist, Pentecostals, dumating na lahat ng mga alak na yan kasi wine means stimulation. Wine means teaching or revelation. Nung maubos na at mag-end na ang kanilang mga dispensation, merong isinerve na alak na kakaiba. Kaya merong spiritual food in due season. Nang matikman ito ng mga alagad, kakaiba pala ang 1963 na mensahe. Kakaiba pala ang word for today. Ito pala ay fullness. Diba? Kompleto pala ang mensahe na to na dala-dala ng bride in these last days. Diba? Partial pala yung mga mensahe ng mga nagdaang mga relihiyon. Tayo nabubuhay na sa huling panahon, kaya kinakailangan i-serve ni Lord na mensahe, sufficienteng mensahe. Kompletong mensahe para sa rapture. Can you say amen? Yun ang meaning. Yun palang meaning ni Lord. Sabi niya sa babae, type ng church, mga churches, huwag niyong pangunahan ang word. Intayin niyo na ang word ang magsalita. Can you say amen? Kaya at that time, nanahimik na po si Mary. Amen. Hindi na pwede ang human sympathy. Kailangan niyang manahimik sa harapan ng word made flesh. Kaya merong specific time. It must be according to God's time and season. It must be according to God's word. It must be according to God's prophet para mangyari at salitain ang isang bagay. Hindi po basta naisipan mo lang o biglaan lang ang Diyos, mga kapatid, at ang tunay na lingkod ay nag-iintay sa signal ng Diyos. Diba? Maging sa time ni Brother Branham, hindi po siya basta-basta umaalis. O maraming tao ron, halika, pwede ka ron. Hindi. Iniintay niya ang thus saith the Lord. Maging si Paul, sabi mga kapatid ng mga taga-Asia, Paul, pumunta ka rito sa Asia. Maraming tatanggap sa'yo.
Sabi ni Paul, ayaw ng Holy Spirit na ako'y pumunta sa Asia. Ang gusto ng Holy Spirit ay dito sa tinatawag na mga Macedonia. Dahil merong Macedonian believer na i-appreciate, i-accept, ipapamuhay, re-respetuhin ang mensahe ni Paul. Sa Greek, nag-iintay sa kanya sa Asia, maaaring i-reject siya. Kaya ayaw ng Holy Spirit. Can you say amen? One time si Branham papunta din ng Palestine. Papuntang Israel dahil sabi ng mga sponsor niya, mag-preach ka sa Israel. Pag ang himala ginawa mo ron, mako-convert ang mga Hudyo. Nakasakay na siya ng eroplano. Ang daming mga Bible na dala niya. Nagsalita ang Panginoon sa kanya, bumaba ka dito sa India. Hindi pa time para sa Israel. Mayroong nag-iintay dito sa India. Nag-preach sa India, ang daming tumanggap sa Panginoon. Ang daming pinagaling. Sa Israel, never. Hindi pa time. It must be according to God's time. Tayo mga believer, lagi po tayo nagtatanong kay Lord, Lord, time na po ba to? Lord, it is your time na ba para sa amin? Lord, ito na ba ang tamang panahon para sa amin? Ang believer, mga kapatid, ay laging kumukonsulta sa Panginoon. Dahil ang Diyos po, mga kapatid, ang nag-aakda ng lahat. Ang Diyos ang nagtatalaga ng mensahe sa kapanahunan. Can you say amen? Kaya dito sa time na to, nagulat ang mga alagad. May pagkain ba siya? May nagbigay ba sa kanya? At sabi niya, ang pagkain kanyang kinakain ay hindi natin nalalaman. Ano kaya yun? Diba? Napasil ang mga alagad. Ano ba yung spiritual food? Mga kapatid, nag-preach ang propeta ng mensahe, spiritual food in due season. May mga pagkain sa kapanahunan. Pag humanap ka ng tinatawag na pagkain, yun nga, sino mahilig sa ice cream? Taas ang, ayan. Si Brother Jojo lang ang makaka-ice cream. Ayun, yung bata. May flavor of the month. Diba? Lalo na yung mga Magnolia, meron sila nilalagay, flavor of the month. Bakit po kailangan lagyan nila ng flavor of the month? Yun yung tinatawag na prutas ng kapanahunan. Yun yung flavor, mga kapatid, na available sa lahat at hinahanap ng kapanahunan. Kaya yun po, mga kapatid, sa mensahe, merong tinatawag na spiritual food in due season. Kaya kung ano ang nakatakda sa kapanahonang ito na mensahe, ay kailangan mong makain. Sapagkat, sabi ni Jesus, may pagkain akong inihanda na hindi nyo pa natitikman. Kaya yung mga alagad na pastor, ano kaya yun? Lahat na halos ng pagkain na tikman natin, may nagbigay ba sa kanya? Nung nilinaw niya kung ano yung pagkain na hindi pa alam ng mga alagad, sa madaling salita, ito yung laging binabanggit natin na word made flesh. Can you say amen? Sa direktang mga pananalita, word made flesh. Na ang salita ay mahayag. Ang salita ng kalooban ng Ama ay maganap. Kasi po, ang nagaganap po ay kalooban natin. Ama, laging kalooban ng tao ang nagaganap. Pero, mga kapatid, ang tinatawag na food for today ay, sa pagkakataong ito, kalooban ko naman ang inyong ganapin. Can you say amen? Sa 7 church ages, karamihan, kalooban ng tao ang nagaganap. Tama? Dahil messenger, reformer Ang reformer, may mga alternative na inilalagay sila kahalo ng salita. Pero pagdating ng panahon na ito, na 1963, na mayroong hula, kinakailangan kalooban ko na ang maganap. Diba? Yun ang tinatawag na spiritual food in due season. Merong word for today. At yung word for today, mga kapatid, ay mensahe para tayo i-body change. Yun ay mensahe na para tayo i-rapture. Yun ay mensahe ng pag-iiba. Yun ay mensahe. Yun yung authority ng salita ibinaba dito sa lupa. Can you say amen? Anong ibig sabihin, Pastor? Authority ng salita ibinaba dito sa lupa. Yun yung tinatawag na sakdal na pagsunod. Yun yung sakdal na pananampalataya. Tinawag sa English na perfect faith.
Can you say amen? Dahil may rapture, may perfect rapture, perfect redemption, binigay sa atin ang perfect faith. At dapat po nating maintindihan. Pinakita sa atin na ang Diyos, dumalo yung mensahe sa isang aliping propeta. Ginamit niya ang scripture ng Malakay 4:5 and 6. Dadalhin si Elijah, isasauli ang lahat ng mga bagay. Revelation 10:7, ang mga hiwaga ng Diyos ay ihayag sa kanyang aliping propeta. Sasahurin ito ng mga tinatawag na true pastor. Can you say amen? Hindi siya magdi-deviate o hiwalay kahit katiting sa mensahe. At sasahurin ito ng lahat ng mga kalalakihan dito sa iglesia. Lahat ng kalalakihan o ama ng tahanan na nasasahod sa mensahe 100% ay may headship sa word. Pag sinahod mo mensahe na 100%, ikaw ay merong headship sa word. Diba? Kasi ang buong pagsunod mo, ibinigay mo sa salita. Kaya ikaw ay nasa tinatawag na authority ng salita. Ibe-bless ka ni Lord para magkaroon ka ng tinatawag na leadership sa iyong sambahayan, sa iyong community, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa lahat-lahat ng nasasakupan mo, ay ibe-bless ka ni Lord sabat i-guide ka niya ng tinatawag na divine wisdom. Kaya ito na po ang solusyon sa pamilya. Kung ang pamilya ay walang harmony, ang pamilya ay puro kaguluhan, ang problema po ng pamilya ay insubordination of authority. Nagkakaagawan ng tungkulin. Nagkakaagawan ng posisyon sa pamilya. Aagawin ni bunso ang pwesto ni kuya. Magagalit si kuya. Aagawin, mga kapatid, ni ate ang pwesto ni nanay. Magagalit si nanay. Mag-aaway ang ate at nanay. Aagawin ni Mrs. ang posisyon ni Mr. Magkakagalit si Mr. at si Mrs. Dahil hindi na-reveal ang tinatawag na delegation of authority. Kaya under ng headship, kung ang buong pagsunod ay ibibigay mo sa Panginoon, kinakailangan ma-recognize mo to na nag-flow sa mga delegated authority. Kailangan makita mo to sa amo mo. Kasi kung binibilitil mo ang amo, itong amo ko, wala ito eh. Talagang, amo mo yun, nagpapasahod yun sa'yo. Kailangan respetuhin mo. Can you say amen? Itong teacher ko na to, talagang ano to eh. Mandato sa akin, pag binagsak ako nito, hindi teacher mo yan eh, magpasakop ka dyan. Amo mo sa trabaho, magulang mo, superior mo, respect your elder. Asawa mo, respect your husband. Sapagkat ang husband, ang iyong tinatawag na ulo. Ang ulo ng babae ay ang lalaki. Kaya wag mo pong sabihin, ang ulo ko marupok. Ang ulo ko ampaw. Wag mo sabihin yon. Suportahan mo ang iyong ulo. Kung may kahinaan ito, mga kapatid, ay pupunan ng Diyos. Kasi 'di ba ayan, majority naman sa atin, 'di ba? Sa mga kababayan, mas magagaling yung mga kababayan. Pastor, mas madiskarte kami kaysa kila brother. Sila brother, ang tagal ng reaksyon eh. Kasi maraming gifted woman. Pero wag po nating ite-take over ang position ng man. Huwag nating i-underestimate ang mga kalalakihan dahil nagpoplo ang authority sa lalaki. Pag nawala ng inspiration ng lalaki, guguho ang bahay. Parang isang haligi. Diba? Ang ama ay haligi. Pag nawindang yan, diba? Wala na po. Pag yan ay nadiskaril sa pamilya, mawawala ang kanyang heart sa pamilya. Maglalakwatsa yan, maglalaboy yan, mag-a-unwind yan, iinom ng alak, maglalasing. Di ba believer yan, Pastor? Minsan nawawala yun pag nawindang ang pamilya. Kaya ang gagawin ng mga ina ng tahanan, support your husband.
Love your husband with all your hearts and with all your soul. Huwag niyong gayahin si Eva, nagkaroon ng disrespect kay Adam. Kaya nagawa niya si Adam pagtaksilan. Dahil nakinig siya sa serpent. Yung asawa mo naman si Adam, lampay. Yan, asawa mo naman si Adam, bobo. Tingnan mo ako, matalino. Serpent eh. Oo nga, parang kung kumparahin ko nga kayo, parang mas matalino ka nga kay Adam. Bumigay si Eva. Nakalimutan niya ang headship ng word. Can you say amen? Kaya your headship is your protection. Can you say amen? Nadama niyo ba yan, mga sister? Subukan ninyong merong bumasto sa inyo sa daan. Kahit napakabait ng asawa niyo, mag-aala Bruce Lee yan. Di ba? Bakit? Bride nila eh. Ang nasasaling. Di ba? Sasabihin ng husband, galawin mo na lahat, pati kalingkingan ko, wag lang ang aking bride. Bakit, mga kapatid? Siya yung protector ng sambahayan. Kaya sa mga maliliit na kahinaan ng inyong mga husband, ay pag-aralan nyo to. Mag-usap kayo, dahil magmamatured yan. Lahat ng husband magmamatured, sapagkat sila'y dinadaluyan ng tinatawag na salita bago kayo. Ay, hindi ko po gustong i-heart ang mga kababaihan. 1% lang kayo. 99% ang lalaki. Yung si congressman nga, umalma eh. Sabi, Pastor, co-equal ngayon. Di ba? Di ba yung kinasal si Pastor Eden eh? Di ba? Inano natin yung headship. Diba? Ang kapitan ay hindi babae, kundi lalaki. Umalma si senador, sabi niya, Pastor, co-equal ngayon. Co-equal, mga kapatid. Yung pollen condition. Pero pag nakabalik ka sa redemption, ang babae ay dapat magpasako. Can you say amen? Para maging smooth ang pamilya. Para maging smooth ang church, kinakailan ang member sa church magpasakop sa pastor. Diba? Magpasakop sa mga delegated authority. Yun lang ang problem sa ating kapanahunan. Isa yan sa mga mensahe na ibinalik ng Diyos sa huling kapanahunan para ma-preserve yung harmony ng husband and wife. Ma-preserve yung sweetness sa family. Pag dumadating ang asawa, huwag niyong singhalan. Pagod yan. Kailan bigyan niyo ng kape. O kaya iced tea. Tanggalan niyo ng sintas. Tanggalan ng sapatos para makapagpahinga. Diba? Kausapin, wag bulyawin. Pag na-late ng konti, pakinggan ang katuwiran. Ano, saan ka na naman pumunta? Baka, ayun po mga kapatid, mahirap yung ganon. Diba? So sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap, mapipreserve ang harmony sa pamilya. Mapipreserve yung tinatawag na sweetness ng family. Ma-avoid ang tinatawag na divorce. Ma-avoid ang tinatawag na pagkasira ng pamilya. Mga kapatid, mahirap po yung nasisirang pamilya. Para kang masahol pa sa namatayan. Diba? Kahit sabihin mo, kamag-anak ka lang, magiging damay ka eh. Pag nasisira ang pamilya, mabigat. Diba? Kaya dito sa message, nagmamature tayo. Yung mga baguhan natin dito sa church, mga anak-anak natin, ay i-educate natin. Can you say amen? Na ang relationship ay hindi lang ganun. Mahirap, mga kapatid. Kailangan i-preserve. Sinumpaan ito. Husband, do you love your wife? Opo, I do. O wife, do you love your husband? I do. Sumumpa ka sa Diyos eh. Hindi po sa isang iglap, I do not love my wife. Ganun lang. Sabi mo nun, I do. Ngayon, may not na. See? Yan po, mga kapatid, ay dahil kay Satan. Napakadaling sumira ni Satan ng isang fellowship, ng isang pagsasama. Pero napakahirap bumuo. Can you say amen? Kaya dito sa church, patuloy tayo sa mensahe. Mag-partake tayo ng revelation, ng word for today. Patuloy tayong sumaliksik ng mga mensahe, aral at turo. Kailangan mag-grow tayo, mag-mature tayo sa understanding. Maging part tayo ng doctrine, hindi lang attender o hearer.
Hindi naman ako preacher, pastor. Hayaan ko na kila brother yan. Kailangan mo ring lumago para pagdating ng temptation, kaya mong tumayo. Kaya mong ipakipaglaban ng faith. Pastor, bumigay ako eh. Bakit? Di pa kaya. So, kailangan patatagin mo ang iyong spiritual life. Dahil maraming demonyo sa lansangan. Iba-ibang form. Diba? Iba-ibang form. Iba-ibang gates of hell. Kaya kailangan natin ng kalakasan. Kailangan natin ng mensahe. Kailangan natin ng pundasyon ng pananampalataya na hindi mauuga. Kaya ang pag-aaralan, sabi sa Biblia, ay huwag niyong kalilimutan. Ang pananaliksik ay huwag niyo ring iaalis. Dahil dito'y maraming mabubuksan sa atin. Maraming karagdagang kaalaman, kapayagan ang darating sa atin. Amen. Doon dapat mabaling ang ating atensyon sa mga doctrine and teaching. Kasi nandiyan dyan yung highest order. Pag meron kang kaalaman sa salita, susunod ang buhay. Susunod po ang buhay. Pag wala kang kaalaman sa salita, baksak ang buhay. Kaya meron na pong kaibahan, mga kapatid, ang conversion. Hindi lang just to sympathize, just to attend church. Ang dami po nakikita ko ngayon, hindi na nagsisimba. Dinadaan-daanan lang tayo. Kaway-kaway lang. Diba? Yung bang mga umalis na yan, mga kapatid, sa tingin ninyo, malalim? Walang alam. Wala pong alam. Kasi kung malalim ka talaga sa salita, sa turo, grounded ka, paano mo tatalikuran ang mensahe? Paano mo ipagbibili ang birthright mo sa kapirasong tasa ng sabaw? Diba? Paano mo ipagpapalit ang karapatan mo dito sa katuwiran ng Diyos? Hindi mo magagawa yon, mga kapatid, dahil na-reveal sa iyo ang mensahe. Alam mo kung anong pinakamahalaga. Alam mo kung ano yung word for today. Diba? Maraming word, maraming turo, maraming aral. Nagdidiba-debate ang iba-ibang reliyon. Pero yung pinakamahalagang mensahe ay hindi natin naririnig. Yun ang pag-agaw. Yun ang body change. Yun yung rapturing faith na kailangan ng mga mananampalataya ngayon. Diba? Traditional po ang nangyayari sa huling kapanahon. Pag lumindol, marami nagsisimba. Lumindol eh. Diba? Yung buhol, ilan namatay? Cebu, nadali ang napakarami mga simbahan. Simbahan, mga kapatid, ang dinurog. Napansin ninyo? 400 years, 18th century na mga durog eh. Bakit po, mga kapatid? Nais ang Panginoon, hindi tayo mag-rely sa mga tinatawag na mga bato. Hindi tayo mag-rely sa mga sekta. Ayan po, ayan, nakita nyo. Intensity 3 lang yan, babaksak yan. Okay, tatapat dyan. Intensity 3, ayan, tutuklap na. Di ba? Ewan ko po kung paano halo ginawa dyan. Baka halong-halo blocks yan. Diba? Pero by God's grace, I believe with all my heart, maaayos po ito. Diba? Mabubuhusan ito ng tinatawag na class A na semento. May faith ba kayo? Amen? Pag nabuhusan niya ng class A na semento, sininsil mo, kikislap yun. Yun yung tunay. Diba? Yun yung totoong buhos. Diba? Kaya yung pong mga tinatawag na mga bato, mga templo na tinayo na ang pundasyon ay hindi salita, guguho. Nakapredict po, nakahula sa Biblia, yung mother of all churches, guguho. Hindi lang yung mga maliliit na simbahan. Yung Mystery Babylon sa Revelation 18. Yung 7 hills na kinauupuan ng Vatican, Italy. Guguho ayon sa Revelation. Na habitations of every unclean spirit and foul birds. Diba? Sabi sa Revelation 18, hindi po ako naninira ng reliyon o tao. Which religious system controls politics? Sagutin nyo. Which religious system controls gold and money and businesses? Which controls kings and captains? Which religious system, mga kapatid, na uhaw
sa dugo ng mga banal. Buksan nyo ang kasaysayan. Diba? Kaya makikita natin, walang iba. Yung pong pinakamatandang relihiyon, Roman Catholic Church. Ako po ay Roman Catholic. Diba? But, hindi po ako, kinam out ako dyan ng Diyos. Diba? Si Bilardi po, ay come out din sa Roman Catholic Church. Pero, Catholic pa rin siya. Can you say amen? Kailangan po ay total separation. Hindi lang basta umalis ka, independent na kami, El Shaddai na kami ay charismatic na. Hindi pa po sapat yun. Kailangan complete separation. Kailangan tanggapin mo ang salita ng Diyos ng buong-buo, 100%. Diba? Kailangan kung kumam-out ka, huwag ka uli magpatali. Kinakailan ikay malaya. Diba? Kumam-out nga ang Lutheran sa Catholic. Anong ginawa ng Lutheran? Nagbuo uli ng sekta. Kaya tinawag silang protestante. Kumam-out nga ang mga Methodist. Diba? Sa Protestant churches, kaya tinawag silang Methodist. Kumam-out nga ang mga Baptist sa Protestant, kaya tinawag silang mga Baptist. Kumam-out nga ang mga Pentecostal sa mga Methodist, kaya tinawag silang mga Pentecostal. Still, nasa sekta ka pa rin. Nakuha nyo? So, anong tinatawag na pananampalataya na hindi ka na matatalian ng sekta? Going beyond the camp, sabi sa Hebrew 13, lumabas tayo sa mga kampo at labasin natin si Kristo sa Kalbaryo. Diba? Kaya hindi na sa panahon na ito, there is no denomination. Wala na tayong ili-lift up na sekta o samahan. Kahit yan, hindi natin li-lift up yan. Ang ili-lift up natin yung Word of God. Ang itataas natin ay yung bride, yung Word made flesh, yung Word for today na dapat nating tanganan ngayon. Diba? Sa samahan kasi marami pang carried over. End time. Word body fellowship. Sabi ni Berban, there are 3 kinds of believer. Diba? Kaya hindi pa rin. Kailangan doon sa bride talaga. Doon sa mystical. Doon mo tiyak na ikay mabilang. Sa gathering, halo pa yan. Yung iba dyan, magsisimpatize lang. Diba? Yung iba dyan, kamag-anak lang, kaya sumisilip, dumadalo-dalo, kasi si mama, si papa, nandyan, kaya dyan. Kailangan talaga ma-born again ka. Kaya doon sa tinatawag na true body mystical, kailangan personally ma-experience mo talaga yung new birth. What is the new birth? It is Christ personally revealed to you. Kaya individual talaga. Personal dealing ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kakausapin ka ng Diyos. Kung bride ka, kakausapin ka niya, i-reveal niya sa iyo ang kanyang mensahe sa kapanahunan. Hindi yung mensahe for yesterday. Hindi na po sapat yun. Diba? Kailangan yung word for today. Jesus Christ is the same yesterday. Natapos na yon. Today, yun ngayon, si Jesus Christ. And forever. Lahat yan si Jesus Christ. Kaya ang pinagbabasihan niya ngayon ay yun today. Kasi yung yesterday, under ng yesterday faith, marami na pong nakakaalam nun. Pati mga denomination, they believe Jesus Christ is Lord. Diba? They believe Jesus Christ is the Son of God. Pati nga ang diablo naniniwala na siya ang anak ng Diyos. Nanginginig pa. Nakuha niyo mga kapatid, kaya kailangan natin ng word for today na hindi alam ng diablo. Naniwala ba kayo? Na ang word for today ay hindi alam ng diablo? Yes. Kasi kung alam niya to, maboborn again siya. Hindi pwedeng maborn again ang diablo. Kaya siya ay bulag. Siya ay blind sa katotohanan. Kaya ang kanyang followers, binulag din niya. Kaya the God of this evil world blinded their eyes para hindi makita ang truth for this day. Kaya ano-ano mga pambulag na mga diablo sa uling kapanahon, ay wag kayong dumalo dyan. Yan Pastor Batak, kulto yan. Wag kayo dumalo dyan sa mga end time. Nako. Mga kulto yan, mga Brahmamites yan. Lahat ng pambubulag, ay wag kayong dumalo dyan. Mahaba ang service. 8:00 pa nagsimula yan. Tingnan mo hanggang ngayon, hindi pa tapos. Sa ating panamban, 30 minutes, isang ganun lang. Tapos. Diba? Pabilisan. Diyan, nako. Maraming magiging problema. May mga membro pa yan. Dumadalo dyan.
scammer. Talagang may mga dumadalo ilan dyan, mga membro, talagang delikado. Diba? Baka magsisi kayo pag nakipagkontratahan kayo. Oh, diba? Kasali yan sa ginagawa ng dyablo na paninira. Diba? Sa tunay na katawan. Pero nakita ko po, before rapture, lilinisin ng Diyos ang church. Yung matitigas ang ulo, na pasawayin, na problema dito sa church, gaganunin, no? Shhh! Madadamay kasi ang church, eh. Nakuha niyo, mga kapatid, madadamay ang church sa reproach, kaya lilinisin niya ang katawan. Ipipreserve niya yung tunay na body lang ang mananatili sa katawan. Before the rapture, ang mananatili dyan ay true bride na nangahawakan sa tunay na revelation. Can you say amen? Ay sabi ni Jesus, may pagkain ako na hindi nyo alam. Amen? At sabi ng mga alagad, ano po yun? At sinabi ni Jesus Christ, truly, Lord, His food was to do the will of God, to see the works of God made manifest in His hour. Ang tunay daw na pagkain, mga kapatid, ay gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi mahirap mong magawa ang kalooban ng Diyos kung kalooban ng tao ang iyong sinusunod. Eh sabi sa Mark, in vain do they worship me, teaching for doctrine the commandments of man. I know you not. Marami naglilingkod sa Diyos, hindi kinikilala ng Diyos. Lord, in Thy name we cast out demons. In Thy name we pray for the sick. I know you not. Hindi po iniquity yung healing, yung discernment. Ang iniquity, yung alam na nila ang kalooban ng Diyos para sundin, ginaganon pa rin nila ang kalooban ng Diyos. That is iniquity. Kaya sabi ni Jesus, I know you not. Kaya maging sa Laodicea, yung church ng Laodicea ay blind. And know it not. They are blind, miserable, and naked. Pinakamasakla po sa panahon natin ngayon, ay hindi po alam ng isang babae na siya'y hubad. Can you say amen? Yun po ang pinakamasaklap sa huling kapanahonan. Dahil ang babae ay type ng church. At hindi rin alam ng church na siya ay hubad. Diba? Minsan, diba, ang mga kababaihan namimiss ng kaiiksi. Hindi nila yun namamalayan. Pagdating na lang sa jeep, andun na yung nanlilisik na yung mga mata ng mga manyakis. Doon mararamdaman ng mga babae, maiksi pala ang damit ko. Hinihila. Tinatakpan niya ng kung ano-anong pantakip. Dahil kaharap niya na ng mga dyablo na nanlilisik na yung mga mata. Can you say amen? Hindi niya nalaman kaagad yun. Kaya sa church, pinapaalalahanan sila na mamihis ng may kahinhinan. Kila pastor, maluwag. Hindi po totoo yan. Pinipreach ko kung ano ang truth. Pero hindi ko kayo kinokontrol. Hindi ko kayo pinipilit o sinasakal. Gusto kong maintindihan nyo to. By revelation. Can you say amen? Hindi po dito brasuhan. Kundi by revelation. Kasi kung hindi din by revelation na nakuha ng iyong mga anak, sa tingin mo lang sumusunod yan. Paglabas niyan, ano? May baon yan. May baong pantalo yan, may baong kung ano-anong mga damit yan. Kaya kinakailangan ngayon pa lang, by revelation, maintindihan mo ang will of God. Ang tunay na pagkain, sundin mo ang pinipreach. Direkta po ni pastor. Direkta na yun. Mahirap pa bang maintindihan yon? Ang tunay na pagkain, sa kapanahon ng ito, ay sundin mo yung pinipreach sa pulpito. Direkta. Kung hindi mo masunod, ay hindi mo pa nakakain ang tunay na pagkain. Bakit? Ano ba yan? Ang kalooban ng Diyos. But alam ba ni pastor ang kalooban ng Diyos? Siyempre, sapagkat ang Diyos naghahayag sa pastor. Inihahayag niya doon ang mga mensahe na ibibigay sa church. Can you say amen? Hallelujah. Yun po yun. Sabi dito, we have access to healing of our bodies. When the doctor has failed, we have access to this. It's one of the food of God that He gave to His church and promised it in the last days to His believing children. Father, help us to be believing children, for all things are possible to the believers. Grant it.
Dear God. Yun ang kanyang prayer. Kaya makita po natin, no, yung spiritual food ay nandito na ngayon sa ating kapanahon. Another quote, but God does not give us merits on good intentions. There's only one way to serve God. That's by doing His will at His command. Can you say amen? Yun daw ang binabasihan niya. Not good intention. There's only one way to serve God, and that's by doing His will at His command. And God being sovereign, there's no one to tell Him what to do or how to do it. He does it the way. He does the right way to do it. And that makes me feel good. Kaya nga si Akan pinatay. Dahil ang pagsunod ni Akan ba yun? Si Usa. Diba? Bubuwal yung ark, hinawakan ni Usa. Wala namang kamalayan si Usa doon. Pero si Usa ay partakers ng tinatawag na false doctrine. Dahil ang doctrine ni David, dalhin ang ark sa templo nang magbibit-bit ay marurumi ang kamay. Sino yung marurumi ang kamay? Mga alagad ni David. Gumaganon. Nangungurakot. Marurumi. Yun ay mga false leader. Hindi sila mga Levites. Ang ark, kinakailan ang magbibit-bit Levites. Ang Levites, mga kapatid, ang dinadala lang noon, Word of God. Ang perfect will ni Lord, dalhin ang ark ang magbibit-bit Levites. Ang ginawa ni David, dalhin ang ark, pabalik sa templo, ang magbibit-bit mga kabinete ni David. Kaya ang Diyos nag-grieve. Sabi ng Diyos kay David, binali niyo ang aking policy. Ang nagpapasa ng Ark of the Covenant, which is the Holy Ark of God, ay mga holy men. Ang pinagbit-bit mo ay mga alagad mo. Kaya pinatay ko si Usa. Natakot si David. Nadamay lang. Collateral damage si Usa. Kaya mula noon, natakot si David na pangunahan ang Diyos. Dahil may propeta sa lupain, hindi niya kinonsult si Nathan. Kasi ang tingin niya, mas magaling siya kay Nathan. Pero si Nathan ang mouthpiece sa panahon na yun. Can you say amen? Kaya sa panahon din natin ay kinabubuhay, may mouthpiece, yun ay propeta. At marami rin mga minor prophets gustong kumalaban kay Brother Branham. Gustong i-interpret ang salita ni Brother Branham. Pero pinatunayan sa mensahe na ang Diyos hindi nagdi-deal sa kanila. Maraming grupo dito sa huling panahon. May grupo dyan, ang tayo, precursor. Si Brother Branham ay precursor lang. Tagahanda lang. At may tunay talaga na magre-restore na tao. Meron namang ibang banat. Ang propeta nyo, patay na propeta. Kami may buhay na propeta. Sino yon? Si Don P. Yon ang kanilang buhay na propeta. Nag-i-interpret ng message. Nagsesend ng mga email. They are blind guides. They are false prophets. Kinakalaban ang mensahe ni Barbana. Can you say amen? Kaya delikado ang panahon natin. Kinakailan malaman natin ang will of God. Can you say amen? Maging sa body rin, meron ding pananaw na humahalo na kailangan pwede kahit saan, mixed multitude, na walang bakod. Pwede ka tumawid kahit kila cleansing, kahit kila 7 years, kahit kaninong turo sa end time, pwede kang humalo. Bride din daw yun. So mga kapatid, yun po, mga kapatid, ang in-identified na mensahe. Hindi lahat ng end time ay bride. Hard saying. Ang lahat, mga kapatid, ng bride ay nahiwalay sa tinatawag na sistema. Lahat ay pure na humahawak doon sa word for today. Sa ating closing, di ba? When the press meat is the word of the season, there's the eagles will gather. But after it's rotten, then the vultures will swarm to it. Tingnan mo. Yung word na carcass is the pure meat.
Yung carcass, ang meaning ng carcass sa dictionary ay newly killed meat. Fresh killed meat. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kapapatay pa lang. Kayo pong mamimili sa palengke, paano nyo nalalaman na ang karne ay sariwa pa? Kapag fresh pa yung dugo. Iyon ang ibig sabihin ng carcass. Pero kapag nangingitim na ang karne, at nangangamoy-ngamoy na yan, at nag-iiba na po ang kulay, ang tawag dyan, rotten meat. Doon susunggab ang mga tinatawag na vultures at crow. Yung napag-iwanan na mga turo. Nakuha nyo? Ang bride, kapag ang meat ay fresh, andyan, nagagathered. Nagpipista sila sa puro at dalisay na mensahe. Kapag pinag-iwanan na ng bride yan, ala na yan. Diyan papasok ang mga vultures, ang mga crow, na masasatisfied ang kanilang belly sa tinatawag na mga rotten foods. Pero ang bride, hindi. Gusto nila freshly killed meat ang kanilang ipapartake. But after, sabi nga nun, it's rotten, then the vultures will swarm to it. See what I mean? When a kill's made, here comes the eagles. But after it lays there, rotten, then here comes the vultures. The eagle won't have nothing to do with it. See? Jesus said, where the carcass is, where the manna fell, the night the manna falls pressed, there the eagles will gather to it. That's the manna for the day. Kaya sabi nga ni Moses, sabi ng Panginoon, yung manna ngayon na lumagpak sa gabi, bukas wag nyo nakainin. Yan ay para lang sa gabi. May mga iba, mga kapatid, sayang to, itabi natin. Nabulok. Dahil sabi sa mensahe, ang salita na nakalipas na, it won't work in our day. Ang ginawa ng mga Israelita, iniimbak ang mana. Bakit? Ang Diyos hindi ba nagpo-provide ng daily meal? Ba't kailangan yung iimbak ang mga turo? Diba? Yun ang problem, mga kapatid. Merong tinatawag na fresh manna from above. Tinawag yung spiritual food in due season. Tayo ay kumakain ng pinakasariwang balita, sabi ni Mark Enriquez, sa ating panahon. Nasa amin po ngayon ang pinakasariwang balita. Diba? Pag mahilig ka sa news, gusto mo. Uy, 2 years ago na yung balitang yan eh. Ano pa mangyayari doon, mga kapatid? Kaya ang mga media, gusto nila pinakasariwang balita. Can you say amen? Kaya yun po, ang mensahe din, kinakailangan pinakasariwang balita. Dumating yung mga missionary. Ano yung bit-bit nilang mensahe? The gospel time, sabi na, is over. I praise be to God. Sa atin, ang message, harvest time is over. Natawag na ang bride sa seals. Na-redeem na tayo sa seals. Kaya every time na marinig mo ang seals message, ang third pole, ang word for today, nararamdaman mo na ikaw ay tinawag na. Sinelyuhan na. Diba? Ang unbeliever, hindi tatanggap. Ang wicked, magre-reject. Kaya pala sinabi sa message, redemption is over. Pero ang rapture, darating pa lang. Can you say amen? Pero yung part ng rapture, nagaganap na po. Alam nyo ba, yung shout ay part ng rapture? The Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Kaya kailangan ma-recognize mo yung shout for your day. With a voice. Kailangan ma-recognize mo yung voice for your day. At ang last, ito na, hindi pa nangyayari, and the trump of God. Diba? We that are alive, diba? That none na buhay, shall be changed in a moment. In the twinkling of an eye, at the last trump. Yun ang hindi pa nangyayari. Shout, nangyari na. Tinawag na tayo. Kumam out na tayo sa iba-ibang mga paniniwala natin. Boys, nagaganap na sa atin yung unti-unting pagbabago. Diba? Nare-raise na tayo sa mensahe. Yung bahagi ng boys, hindi pa, sapagkat yun ang resurrection of the dead.
Kaya ang part ng rapture, nagaganap na. Kaya yung iba na hindi ma-recognize yung shout, for your day, malinaw, mamimiss mo ang voice. Mamimiss mo ang trump. Kaya napakalaga na marinig natin ang tatlo. Shout, messenger, come out. Voice, ito yung tinatawag na changes sa ating buhay. Yung resurrection, spiritual resurrection. Then ang last ay trump. Kaya purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Yun lang. Only the eternal thoughts of God which were to be expressed in flesh in their due season. Yun lang, eternal thought ng Diyos, yung nasa isip niya lang, ang mahayag ngayon sa laman. Sa kapanahunan. Kaya pag narinig mo yung word for your day, i-recognize mo. Sasabihin mo, part ko yun. Yung ibang term, ka-chemistry ko yun. Yung mensaheng yun, talagang parehas ang chemistry namin. Sa mga nai-inlove na binata, uy, ka-chemistry ko si sister. Diba? Sa mga nai-inlove na sister, sa binata, parang may chemistry kami ni brother. Diba? Yun ang feeling nila. Sa mga nagre-rejoice sa mensahe, feel ko yung mensahe, ako yun. Diba? Ako yun. That's me. Kaya doon ma-change. Doon ka mababody change. Sa mensahe na yon sa kapanahunan. Kaya yung tree of life, she is a tree of life. Hindi na he. She is a tree of life. Sapagkat yung tree of life, si Christ. Can you say amen? Darating ang time, ang bride ay magiging tree of life din. She is a tree of life. Kaya sa Psalm, ang sinamang makinig, ang sinamang kumain, ang sinamang pumitas ng kanyang bunga sa kapanahunan, ay mabubuhay. Kaya pagdating doon sa new heaven and new earth, nandoon yung tree of life at saka ang bride. At meron silang mga dahon na hindi nalalanta. Ang dahon nila ay healing of the nations. Can you say amen? Kaya sa new heaven and new earth, wala nang war. Minsan sa mga pamilya, meron pong mga pagkakagalit na parang pumuti man ang uwak ay hindi magbabati. Di ba? May mga bansa na anuman na mangyari hindi magbabati. Taiwan, China. Ano pa? Iraq, Iran. North Korea, South Korea. May mga bansang parang, di ba? Taiwan, China. Di ba? Parang yung rivalry matindi. Sa pamilya merong si kuya, si bunso, lagi magkaaway. Si ate, si nanay, bakbakan lagi. Si tatay, si kuya. Yan, madalas nakakaumpugan. Pero sabi sa message, kapag ang healing of the nation ay dumating, mag-heal ang tinatawag na family na may mga problema. Ang hatred, mawawala. Ang bitterness, maaalis. Why? Sapagat na-change na tayo mula sa fruit tree na knowledge of good and evil papunta sa tree of life. Can you say amen? Before the new birth, tree of knowledge of good and evil, ito po ang ating unang puno. Ang unang puno, tree of knowledge, tree of desire. Carnal tree. Carnal fruit. Can you say amen? Yung carnal, tatapatan mo rin ang carnal. Automatic. Kasi tayo ay tree of good and evil. Pero nung maborn again tayo ay tree of life na. Kaya testimony ko nga, mga kapatid, di ba? Minsan-minsan. Pinapasalamatan ko ang Diyos sa patience, di ba? Kahapon, nagmumotor kami ni Paul. Biglang huminto kami, may kinausap si Paul. Kinausap. Nadampian ng konti yung isang tricycle. Hindi ko masyado napansin. Nagalit na pala yun. Takbo kami. Pag-andar, kinat ako. Hati yung kalsada sa pagkakat Sabi ko, grabe ito My Lord and my God. Sabi ko ganon. Paghinto ko, tama-tama terminal niya. Nilapitan ko. Dala kayong helmet Pero hindi ko naman hahampasin Dala ko lang. Sumunod si Paul. Nagtaka si Paul Sabi, Brad,
Hindi ko naman inaway. Nasagi ka pala. Oo nga, ganun. Sinagi mo nga ako, hindi ka man lang nag-sorry. Hindi, kaya nga eto ako Kinakausap kita ngayon. Pero kako, yung ginawa mo, masama yun. Kinat mo ako Kung nagkasabitan tayo, mas matinding problema. Kako, wag mo na ulitin yun. Ang liit namin. Tricycle ka, kami dalawa, gulong. Buti na lang, kumapit yung preno ko. Kaya sabi ko, wala sa lugar yung ginawa mo. Nahiya. Kasi may kinausap lang kaming tao. Kaya dumampi lang yun. Goma lang yun Na ano siya, parang lumayo. Iniwan ko na rin. So, sa ganong paraan, yung patience, di ba? Nasa iyo pa rin. Di ba? Yung tinatawag na pag sa salita ng maayos, sa time na ikaw ay asar, yun ang mahirap. Diba? Yun yung bunga ng tree of life. Pag inunahan mo siya ng ganong approach, ay tiklop. Matapang yung lalaki, pero tiklop Tiklop talaga. Kasi tree of life Pag in-approach mo siya ng tree of life, mahihiya yun, mapapahiya. Yan yung say amen ko. I-apply natin ang ganyang way sa ating buhay. Araw-araw, tayo nasa kalsada, araw-araw, maraming mga pang-asar talaga sa buhay natin. So, i-apply natin ang tree of life. Kahit sa pamilya, huwag nating tapatan ng galit ang galit. Kung makakaya. Pag hindi makakaya, bahala na yung flesh. Diba? Flesh is flesh. Pero by God's grace, ang nangingibabaw sa atin ay spirit. Can you say amen? Kaya biyaya ng Panginoon. Sabi ni Paul, baka rumesbak pa. Hayaan mo siya. Nasabi lang natin, yun tama. Okay? Kaya, praise be to God. Ganun po nature ko Minsan may isang pastor, pinangangalat. Pastor Batak, emperor yan kung ano-ano, kani-kanino sinabi, nilapitan ko siya. Brad, sabi mo raw, emperor ako. Ikaw, ano ka? Sino may sabi? Hindi na kailangan. Aawayin mo pa? Sabi ko, yun ay mga pastor. Aminin mo lang, sabi ko, na sinabi mo yun. Hindi ko sinabi yun. Pero sinabi mo, sabi ko sa kanya. Kung kayo ay nahigpitan, dahil authority ko yung church. Pag sinabi kong stop, church ko yun Ako ang ano doon. Ako ang merong authority. Church ko yun Hindi naman pwede na ako host, labagin niyo yung host. Si Pastor Alan nga, hindi nakapagsalita, galing palaon niyo, puro kayo na lang ang tumayo ng tumayo. I-consider natin. Sabi ko. Kaya, nature ko talaga yun. Mahilig akong ganun magsalita talaga. Kaya, by God's grace, sa awa ng Panginoon, lahat naman ng mga in-approach ko, hindi naman pumalag. Diba? Kasi po, yun ang malaking problema. Pag pumalag. Pag pumalag, Diyos na po bahala. May isang pastor, pumalag sa Facebook. Alam kung ano-ano pa sinasabi sa akin. Sabi, delikado yung sinasabi mo. Baka masumpungan kang kumakalaban sa Diyos. Namumusong ka na. Ayun po, mga kapatid. Bali yung paa dito. Bali. Nilagyan ng bakal. Na aksidente. Matindi kumalaban sa word made flesh. Sa panahon po natin, mga kapatid, ang bride ay binigyan ng Diyos ng discernment. Diba? Na mag-respect din sa bride. The bride cannot persecute the bride. The elect cannot persecute the elect. And the elect cannot say something bad to the elect. Elect. Magbabakbakan kayo. Paano naging elect yun? Yung isa doon, hindi elect. Diba? Ang parehong elect na bride, magpapasensyahan at magpapakumbabaan. Amen? Kaya God bless you all. Diyan na po natin tatapusin yung ating sermon. 11 na po. Inulang lang ng konting time. Actually, the real fruit, what is the fruit? The word. Fruit for the season, what it is? Their teaching. So yung fruit, sa Bible, wag kayo ma-misinterpret. For their fruit, you shall know them. Hindi po lang mabubuting gawa yun. Yung fruit ay turo.
Kaya sa kanilang turo, malalaman mo kung sila ay bulaan. God bless you all. Tayo tumayo, tayo mananalangin. Ibabalik ko sa MC para mamaya sa ating pong tulong sa mga ministers, churches na nagkaroon po ng problema. Lilikom po tayo doon. Nasira yung bubong ni Pastor Edwin, nilipad ng bagyo. Buo. Si Pastor Monel naman, nagka-crack dito, na aksidente. Pinasok ng hangin yung kanyang utak at ngayon ay under observation. Try nga namin dalawin. Kaya kung ano po magagawa natin tulong sa mga kapatiran na ito na kasamahan din natin dito sa ministry ay tulungan natin. Tayo muna ay mag-pray. Sama na rin natin sa prayer sila Pastor Monel. At bago niya iikot ni Brad Ulding ang offering, tayo po ay mag-pray. Maging sa mga prayer request ngayon na ipapasa.